susunod sa ating sarili, yung minsan, it's my Lord, my will be done. But yung will ng Panginoon, it's given. How you accept. Minsan, accept mo na nga lang, minsan, ayaw mo pa. Amen? Amen. Yan, 1 Peter, sabi dito, we do not want to victimize by Satan, who's goes around us a roaring lion, seeking whom we are devoid. Minsan naging pain po tayo ng satanan, but he's a powerless. Ang ginagawa lang minsan, bulong tayo ng bulong. Minsan tayo nag-iisip tayo ng hindi maganda, kaya siya nakaka-inject at yung pinapaingan ka at hanggang lumayo ka na. Pero, ang kagandahan nun, ang protection ng Panginoon ay nasa atin. Amen. Di nawawala yun. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Paano mo ibabalik naman yung pagmamahal na ganun? Kahit minsan yung protection, ang isang illustration po si Jonah. Lumayo siya sa Panginoon. Amen. Pero yung protection at guidance niya, nandun pa rin. Hindi siya pinabayaan. Until nagkaroon siya ng katinuan sa pag-iisip at nalaman niya na ang pangyayari na nasa kanya pa rin ang Diyos. Amen. Ganun din sa prodigal son. Knowing his senses, sabi doon. Napagtanto niya na ganun na lang yung minsan, ang alam natin minsan na ganito lang in-stand natin si God na kahit babalik lang ako na ganito. Pero ang alam mo pala, beyond that yung pagbalik mo, mayroong nakaatang na magandang bagay. Amen. Amen? Then, sino bang object of love natin? Jesus. Amen. We are because it first love us. Minsan may mga object tayo ng love. Yung sinasabi ni Satan, minsan may object tayo sa love, yung nakakasatisfy minsan ng ating sarili at nakakasatisfy sa ating mata at doon tayo nag-enjoy. Doon minsan nag-object ang ating love. Pero which is not. Ang tinuturo dito, sabi dito, by this we know that we love our children of God. When we love God, we keep His commandments. Sabi ng Panginoon, it's commandments na yung mga turo niya. Alam na naman natin yung mga turo niya. Amen. Ano ba ang turo niya? We must stay in God. Continue in His Word. We must love one another. Ano ba ang katabi mo? Amen. Amen. Gusto ba yan? Paano ko? Ito yung minsan eh. Sinasabi namin nung pag-aralan din namin about sa love noon that time. Paano, mahirap daw mahalin yung hindi ka mamahal-mahal ng tao. Paano bro, tinatakil na? Tatakwil daw. Kasi, paano ba? Siyempre, mararanasan po natin yan. Mararanasan, sino pa nakaranas, kung sino pa nakaranas, minsan naranasan ko na rin. Paano mo mamahalin ngayon ang yung di ka mahal-mahal na tao? Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya sa command yung total command that you must love your neighbor as you Love yourself. Minsan, ang label ng love natin it's on philo, which is in ourselves. It's brotherly love. We rely on self, pero ang totoong love, it's agape. Yung gigaling sa Diyos. If you minsan, sino ba tayo? Godly love. Kasi, think this ka mga kapatid. Pinatawad ang ating kasalanan. Amen. Gaano tayo kamahal ng Panginoon? Gaano tayo karumi sa harapan ng Panginoon? Pero yung pagmamahal niya sa atin, pinakita niya. Sabi nga doon sa verse 3, verse 16, dapat ilay din natin ang ating mga kapatid sa ating pananampalataya na we must exert ang ating pagmamahal sa kanila. Amen? He demonstrates His love toward us. Amen? Why? Already in Christian? No? Ang object of life natin is si Jesus. Jesus. Amen. Then, loving Jesus Christ, and everyone that loving Him is begot love Him. So He's got overcome the world, but He has believed that Jesus is the Son of God. Ito yung mga supporting verse na marami. Basahin nyo na lang sa bahay nyo. Okay. Beloved, let us love one another, for love is God, and everyone who loves is born of God. Use that love. Itong matindi. Use that love, not love does not know God, for God is love. Amen. Pag sinasabi mo na kilala mo ang Diyos at lahat, pero kahit hindi mo mahal ang katabi mo, so yun, a big question. Yes. So maybe it's a vessel of love. I love you, brother. So sabihin mo nga sa katabi mo, we love you with the love of the Lord. Yung mayroong man sincerity sa puso, hindi lang sa puso. Amen. Kasi, mahal ng Panginoon yan. Mahal ka kapatid, mahal ka ng Panginoon at mahal din tayo. Tayo ay magmahalan because God is love. Amen. Bakit mo minamahal yan? Dahil kasi ganyan siya. No. Ang standard natin kasi mahal niyan ng Diyos. Kaya minahal ka at mahalin din natin ang ating. Huwag na kasi patagalin ang hatred ninyo. Amen.
Ano? Wala na sis. Sabihin ni Abet, ay record Magmaanan ko. tayo. Diba? Oo, Paul Del. Oo. I love you, Sir, Del. I love you, sir. Di ba kayo nag-bless? Okay ba dito? Nag-bless ha? Parang kakakandidato yung tira. So, ano ba yung character na pag sinabi nating love? So, love is not sentiment, it's sacrificial. Yung minsan yung yung talagang kwan sa puso mo. Kahit minsan masakit na apakan ka, inaatapakan yung pagkatao mo. Minsan, pero ganun yung sinabi ng Panginoon eh. Sacrifice. Kasi sabi niya, love covers some of the truths. Amen. Amen. Love. So wala kang ibig sabihin kasi yung kasalanan mo pinatawad ng Panginoon. Mas more yung kanya eh. If you abide, sabi niya, it's you abide, continue in my word. You are my true disciple. Yes. Amen. Then, obedience of faith. Minsan ganito na, nagkakasama yung love muna and then obedience. Yes. Kasi nauna po ang love. Di posibleng nag-obey ka kasi mahal mo. Pero in worldly things, pwede. Pero in God, you must love first and then obey. Amen. Kasi sinave ka niya, pinakita niyo pagmamahal sa'yo, kaya ka ngayon nag-obey. Amen. Hindi ka nag-obey para to earn something. Yes. Amen? Yun lang naman, simple lang sa'yo. You are love first so that you can obey. Obey. With love. Amen. Hindi yung may streak na pinupush ka na kwan. O ganyan, sinabi kasi sa church. No. You are nag-overflow sa puso mo. Yes. Amen. Amen. But as we know that love children of God, we love God, His commandment are not burdensome. Minsan mga salita ng Panginoon, rinireject natin, minsan natatamaan yung kan natin, yung ego natin. Minsan yung ego ating sarili, minsan ito, yung masakit minsan may mga masakit pero which is good. Minsan naawi ka. May isang pastor, yung isang pastor ay yung kagabi sinabi ko nga. Minsan sabi sa akin, na tinanong ako yung simpleng bagay, it's burdensome, at tapos binantuan ako ng mga verses. So, tama nga naman. Yun nga sabi niya, linaw ko lang naman siya. Pastora, sabi ko, ilang years ka na? Simpleng tanong. Sabi niya, ilang years ka na sa kwan? Sinabi ko, 1 year pa lang. Sabi ko, sa 2014, nandyan ka na. Tapos binatuan ako, pastor ka pa, lingkod ka pa naman ng Panginoon. Bakit yung mga salita mo ganyan? Sabi Joke niya. lang pala, no? Pero sabi ko, ang na-learn ko dito, we must be watchful in our word. Amen. Kasi nagbibigay po yan. Kasi yan yung iba yung pagtanggap minsan at we must speak with love. Amen. Minsan yung rebuking minsan, it's with love. Hindi naman rebuke ka ng rebuke pero wala namang love. Amen? Ano ba yun? Hindi galing sa Diyos yun. Revelation. Yan kasi. Yung word naman yan kasi. Pero, kapatid, kasi ganito pa yung sinasabi ng Panginoon. So, we must have the Word of God in our hearts. Mahirap mag-share kung wala kasi pag sabi-sabi lang po, pag-aralan po natin, pag-encounter tayo mismo sa salita ng Panginoon. Amen. Pag lang po tayo sabi ng sabi. Work with love. The eternal obedience, God wants obedience not eternally, not externally motivated. Yung nakikita minsan internally nag-overflow sa ating buhay. Hindi yung sinasabi, ganyan kasi, mahal ka kasi sinabi sa church. Externally, may nakikita. Na-expose yun. Pero, no. Yung obedience dito na sinasabi, yung pagsunod kay Kristo, hindi yung pakita. Hypocrisy. Okay? Maraming mga pareseo, mga ganyan. Sa church, maraming pareseo. Amen. Amen? Meron. Maraming church sa pareseo. Amen. Pero dito, mayroon ba? Wala. Sa church, may paraiso. Ay, wala dito God wants, pero mahal ng Panginoon yung mga yan. Mahal ng Panginoon, kasi doon tayo with Lord. Okay? God wants us to obey out of love and not fear. Minsan, yung pagsunod minsan, kung may resistance, paano nga, yung nakakonect ko din ko yung mga preaching ni Brother Jonathan that time na, we love, yung pagmamahal ng Panginoon, pinakita na sa atin. Amen. Ang kaganda, will you accept Him? Will you follow now Jesus? Amen. Do you decided now to follow Jesus? Amen. Kahit walang kung minsan persecute ka sa family mo. Amen. You want to follow Jesus? Amen. Kahit wala kang pera. Amen. Will you follow Jesus? Amen. Mahirap kaya yun? Totoo ba? Totoo? Oo. Will you follow Jesus? Yes. Nasasabi mo ngayon kasi meron ka. Hindi kahit kuhanin niya ngayon. Okay. Tinatas ko lang po. Pero it's yung confidence po na nagbubunga sa atin with faith. Amen. With faith po yan. Amen. So, kasi Jesus is everything. My grace is sufficient. Sabi sa Panginoon. At wala, sabi naman sa Romans, pag binasa sa Romans 10,
ang mga anak ng Panginoon, hindi niya i-put to shame. Yes. Amen? Amen. Hindi niya, at sinabi ni Apostle, si David na, mula noon bata pa, wala pang pinabayaan ang anak ng Diyos. Amen. Amen. Wala tumang matada at tumanda siya, wala pang pinabayaan. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Amen. Sinabi na, so, we are so blessed sa ating buhay kapatid. Kasi nakilala po natin si Jesus. Amen. And we are an overcomer. Not, may pangangailangan tayo. Kasi it's given na yan. It's up to you how you respond. Amen. Do you accept it? Yes. Absolutely yes. And Romans 6:7, be thanked that whereas we are a servant of sin, yet obey from heart, that is form of doctrine which was delivered to you, being that made free from sins, you will become servant of righteousness. So, we are right. Because Jesus is right. Amen. Oo naman. Yes. You are holy. Amen. Amen. Because God is holy. Amen. Amen. You are now free. Because He made Jesus free from sin. Amen. You are now, yung condemnation minsan, wala na sa atin. Because there is no condemnation sa atin. Christ Jesus. Amen. Because we are already an overcomer. Amen? Total obedience, constant obedience. God desires constant obedience. Hindi yan eh. Minsan yung constant obedience dito, ito yung tinatawag na, minsan yung tinatawag na carnal Christian. Yung constant, hindi pa tuloy-tuloy, hindi niya talaga totally na, nagdadrive pa yung word. At, mali yung perception niya sa Jesus. Yung tinatawag na, genuine follower of Jesus Christ. Yung totoong pagtanggap. Minsan kaya hindi siya constant. Amen? Hindi constant. Ano ba yung sinabi natin constant? Equal? Yun na. Paunti-unti? No. Constant? Diretso. Sa math yan, paborito yan eh. Constant. May mga formula, mayroon na, given na. Amen. Amen. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, that in my presence only, but now much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. Pag sinasabing dito, dapat kung we work out, nagpo-produce din po sana yung faith natin. Amen. Hindi lang yung nagpo-produce na at the same time na yung mayroong peace, joy, yun it's the fruit of the Holy Spirit. Yes. Amen. Yun na nakikita sa atin. Hindi yung pag nakikita ka ng kapatid mo, bakit walang joy? Bakit walang peace? There's something wrong, my friend? Wala. Wala. Pero yun There's ang something totoong wrong. connected kay Jesus. Masaya yan! Amen. Amen. Kahit walang pera. Amen. Kahit may problema. Kahit maraming pera. Kahit marami. Kahit maraming wala problema. pera, may kanta yun eh. At Ang buhay ay masaya. marami. Amen. Magaling ganda. Oo. Cheerful obedience. Sabi dito, every man is to give according to his purpose in heart, to give his grudgingly. Hindi yung kwan na pipilitan. Then, said it for I love the cheerful giver, we commanded to give cheerfully. Okay, so bibigay, rejoice in the Lord always. Again, say and rejoice. Amen. Amen. Sabi ko dito, ito ang isang pinaboritong verse natin. Tanakan mo lang po natin. That this thing I was talking to you, that in me you have peace. Kahit anong nangyayari sa ating buhay, we overcome already 2,000 years ago in the cross of Calvary. And I have the word will have tribulation, but be a good cheer and have overcome the world. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10, di naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na di natin kakayanin. Amen. Kasi naka-screen na yan. Kaya, alam niya na. Kaya. Oh, look! Ito yun, sa mata ng Panginoon, we are special. We are Yes. child sa pangalan ng Panginoon. Tignan mo itong anak kong to. Kahit may pinagdadaanan niya, pero yung faith niya at panampalataya niya sa akin, tignan mo naman siya. Doon napapanginit natin ang ating Ama. Amen? Minsan, bakit ako pinaparusahan ng Panginoon? No. He love you. Gusto niyang lumago, kapatid. Amen. At ang gusto niya kasi ng Panginoon, magkaroon po tayo ng intimate relationship. Amen. Hindi yung sarili mo yung inuuna natin. Yun yung gusto ng Panginoon. Yung we depend in everything on Him. Good morning, sa kaya so, the final po for whatever is born of God overcomes the world. It is the victory that overcome in the world. Who is overcome in the world? That is Jesus Christ. So, description, faith, love, and obedience in Jesus Christ. And we are born to win. Amen. Amen. We are born to it. Because Jesus is already in us. Yes. Amen. Born to win. Amen. Congratulations. Amen. Dahil sabi po dito sa Romans 8 verse 37, you are more than conquerors
Christ Jesus who loves you. You. Amen. Sabi po dito, yung team po natin last year, sabi po dito, but those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like an eagle, shall run, not weary, but they shall walk, not faint. Kasi we are on this end. Nasa kanlungan po tayo ng ating mga Amen. kapatid. And no one can Separate. separate us from the love of God. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are an overcomer, you are born to. Born to. Okay? So, na-inherit na po sa atin na we are already an overcomer. Sabihin po natin, we are victorious. We are greatly blessed. We are highly favored. We are deeply loved. We are deeply loved. Amen. Kasi because we are treasured by God. Amen. Because we are the children of God. Amen. So, salamat po sa umaga nito. Mayroon pa ako dito mag-play ko siya. Hindi ko siya mag-play. Ang isang po yung illustration ko dati dito, mayroon pong isang itlog. Yun bago mag-end po tayo. Ayun, minsan yung itlog. Paboritong itlog, no? Isang itlog. Ano ba sa Genesis, no? May itlog. Tapos may itong farmer na to at nakita niya at nilagay niya sa bake. Bake sa Ilocano sa Bago ni, ano ba yun? Sa labas pa. Nasa lagayan. At na-hatch po to. At ito ay isang eagle. Isang eagle siya at ang alam niya at napapasama niya ay isang manok siya. Alam niyo na yung story. Minsan yung ang tingin po natin, no? Alam niyo na yung story, hindi ko na sasabihin. Hindi, alam ko na yun. Then, sinabi po dito, at habang lumalakad siya, habang lumalaki siya, kumakain siya ng uod, kumakain siya ng mga ginagawa ng mga manok. At ano yung ginagawa? Ang alam niya kasi manok siya. Oo, manok siya eh. Kasi na-hatch siya sa manok kasi manok siya. Ang alam niyang identity niya ay manok siya. Then that time, isang araw, sabi niya, may nakita siyang ibon na lumalipad sa taas. Sabi niya, Sana makalipad din. sige, sabi niya. Itong tinanong niya ito ngayon sa kanyang mga kasama na manok. Sabi niya, kasi jolly nga itong masayan kasi yung mga kasama niya. Chicken joy, sabi niya. Chicken joy. Ano yung lumilipad sa taas? Yan, ibon yan. At hindi natin kayang pantayan yan. Kasi siya yung may-ari at siya yung pinaka-high ng mga ibon sa isang agila. At di niya namamalayan, habang lumalaki siya, nagkakaroon siya ng pakbak. At doon siya sinubukan niyang lumipad. Amen. Minsan ang ating identity minsan sa sarili natin, tingin natin we are defeated. Ang tingin natin sa sarili na ganito na ako. Gandun na lang. Ganito na lang ako. Yung pagiging Kristiyano ko na ba dito, ang pagiging Kristiyano ko na ba ay ganito na lang. May ask you kapatid, when was the first time sinabi mo sa Panginoon, yung the moment na tinanggap natin ang Panginoon yung kagalakan? Remember that time na yung uhaw ka, yung kagalakan na mayroon ka, at yung alaman mo na you are precious in the eyes of God. At ang ating identity na ngayon, we are the children of God. Amen. And you are an overcomer, kapatid. Amen. Kasi minsan nakakumpul tayo sa ating shell na naging conscious tayo masyado sa ating sarili. Why we not allow to fix our eyes and allow God to operate in our life? Amen. Siya yung maghari, kapatid. Minsan sabi nga, hayaan po natin na mag-depend po tayo sa Kanya at siya yung kumilos sa ating buhay. Amen. If you want to be an overcomer, you must rest upon Him. We must rely upon Him because we are already victorious sa ating buhay. So, shall we pray? Panginoon, salamat po, God, sa tagpong ito, Lord. Salamat po sa iyong salita that you are already overcome the world, O God. At salamat po, Lord God, through your Son, Jesus Christ, who done everything in our life, O Lord Father God. Siya po ang naging the way. At binilang mo kami, O Lord God, na yung mga anak, O Lord God. We do believe, O Lord God, that we have a big God, O Lord God. No matter circumstances na pinagdadaanan po namin ngayon, sa aking mga kapatid ngayon, O Lord God. Paranas mo, O Lord Father God. Bring comfort, O Lord God. Magrema ka sa kanilang puso, O Lord God, at you are, na mahal mo sila, O Lord God. Yes.
You already, O Lord Father God, na nandyan ka na palagi na in-extend mo sila to lift up, O Lord Father God. Kung gusto ng Panginoon mga kapatid, O Lord God, ay mag-depend po tayo sa Kanya. Mag-depend. Yung maging conscious po tayo sa Kanyang gloria, sa Kanya at not ourselves. Sabi nga ni Apostle Paul sa Galatians, that no longer I live in us, but Christ live in me. Amen. So, salamat po, Lord Father God, sa iyong mga salita, O Lord Father God, that we are already victorious, O Lord Father God. We are an overcomer, O Lord God, through your Son, O Lord Father God, Jesus Christ, O Lord God. Salamat po sa tagpong ito. At we pray, O Lord Father God, na ikaw po ang maghari sa bawat isa, O Lord God. Pray healing, O Lord God. We pray provision, O Lord Father God, because salamat po, Lord Father God, sa tagpong ito. Minamahal ka namin at pinupuri ka namin. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah.